France at saka Serbia. So, tune-up game, Olympic tune-up game o Olympic friendlies. No? So, dahil naglaro na si Nikola Jokic, yung MVP ng NBA, nanalo itong Serbia. Kasi dati hindi naglaro si Jokic eh. Pag hindi naglalaro kasi yung player mong magaling, yung sistema mo medyo nawawala sa hulog. I mean, yung Serbia, may sistema na yun with or without Nikola Jokic. Pero iba kasi pag nando si Jokic eh. Kasi hindi mo malaman kung sino yung babantayan mo. Kasi si Bogdanovic, alam ang gagawin doon, titira lang. So kagaya nung sa Gilas, may sistema na yung Gilas. Pero pagka nababantayan yung player o nadedepensahan yung si Brownlee nadedepensahan, nawawala yung chance ng Gilas na dumidikit pero natatalo. So kasi nandyan si Jokic, kaya ang ganda na ng laro ng Serbia, no? At yung France, may Twin Towers, yung si Victor Wembanyama at saka to si Gobert. Pero bakit natalo? Well, yun lang mahirap. Pag meron kang dalawang malaki, masikip yung space. Pag masikip yung space, ang tendency is magkakaroon ka ng maraming turnovers. At saka dahil medyo meron silang dalawang malaki pero out-rebounded pa sila. Maraming nakukuhang putbacks o yung offensive rebounds yung Serbia. Bukod sa pumapasok pa yung kanilang outside shooting, marami rin silang miss rotation sa depensa na nagre-result doon sa mga libreng tira ng Serbia. Alam naman natin ng Serbia, pagka binitawan mo sa 3 points at uminit, mahirap talunin. So maganda't nakapanood tayo niyan. Alam ko wala akong magiging vlog na basketball, pero swerte at may nakita tayo na kinover ng NBA. France versus Serbia. So, yun lang po.